Okay, so this is our problem number 4 for the application of influence line. Determine the maximum compressive force developed in member BG of the side truss due to the right side wheel loads of the car and trailer. Assume the loads are applied directly to the truss and move only to the right. Yan. Okay, so yung influence line natin para sa ating member BG yan, is ito. Ayan. Okay, so this is the influence line for member BG. And kung babalikan natin yung concept natin sa influence line diagram for truss, okay? So kung babalikan natin yun, lahat ng inassume natin na force dito is tensile, di ba? Puro tensile yan. Okay, so this is HG, tensile. Then ito naman is BG, tensile. And yung ating BC rin is tensile. So ibig sabihin, kung ito yung influence line diagram for the member BG, okay, so dito sa point na to, okay, magmula rito sa point A hanggang sa point na to, positive. Ibig sabihin, this is tensile. Okay? Kasi tama yung inassume natin, kaya nag-positive siya. Ngayon, from this point, okay, between B and C hanggang sa point E, nag-negative siya. Ibig sabihin, hindi na tama, okay, yung ating assumption sa BG or mali yung ating assumption para sa BG. Hindi na dapat siya tensile and it should be compressive force. Okay, so ito yan para sa tensile force for BG and this is the compressive force for BG. And ano ba ang pinapahanap sa atin? Maximum compressive force. Okay, develop in the member BG. Ibig sabihin, dito yung focus natin. Okay, so ang gagawin natin, yung ating load na to, okay, so drawing natin. So, ito yung ating 1.5 kilonewton. Then, ito naman yung ating 4 kilonewton. Then, okay, ito naman yung ating 2 kilonewton. Tapos yung mga distances nila, 3 meters, 2 meters. Ibig sabihin, yung mga loads na to, dito natin i-base, okay, para sa negative influence line. So, unang case, yung 1.5 kilonewton sa point C, then 4 kilonewton, okay, then 2 kilonewton. Okay, so dito yung case number 1 natin. So, dito natin ilagay yung ating loadings. Then, i-copy natin to. Ayan. Okay. Then, this is our first case. Yung ating 1.5 kilonewton. Okay. Ibig sabihin niya dito, okay, mamasa malito kayo. Ang sabi niya rin kasi dito, yung ating daw car is magmo-move only to the right. Okay, hindi ibig sabihin nun is hindi ibig sabihin nun is papunta lang sa right tong mga loadings na to. Okay, ang ibig sabihin lang nun, hindi natin siya pwedeng pagbalik-balik na rin. Okay? So ngayon, okay ito, 1.5 kilonewton at point C kasi andun yung natin maximum ordinate. So at C. Yan. So ang travel niya, okay, ang travel natin yan is papunta rito sa left, no? So ang travel nun is 3 meters. Okay, or movement, okay? So ilagay natin to, copy natin. So ito na yan. Okay? Wait lang. Ayan. Kalimutan natin pala natin to, no? Meron ito ditong ordinate, no? Sa 3 meters, no? Ayan. Okay? Okay. So, ngayon, ang gagawin natin dito, kailangan natin kunin yung mga distances na to, Ayan, no? Ito. So, pwede makukuha to. X. So, 0.3125 over X, or una natin yung X pala. X over 0.3125 then equals to, mag-ratio proportion lang tayo. Okay, so kung natin itong maliit na triangle, then yung malaking triangle. Okay? So yung natin, X natin sa malaking triangle is 3 meters. Then yung Y natin, or height para sa malaking triangle is 0.3125 plus 0.625.
plus 0.3125. Ayan. So, shift solve. Okay, 1 meter. Okay, 1 meter yung ating x dito. Ayan. So, kung 1 meter yan, ang natitirang ano na lang dito is 2 meters. Okay? Ayan. So, this is 2 meters. And this is 1 meter. So, ngayon, isa-isa natin yung mga slope. Kasi ito, nag-start tayo sa 0, then papunta sa negative 0.625. So, this is negative. So, negative. Then ito naman, nag-start tayo sa negative 0.625, nag-end tayo sa positive 0.3125. So, ito, yung behavior ng influence line natin dito is positive or increasing. Then ito, nag-start tayo sa 0.3125 to 0. So, this is decreasing. Okay? Then, next, yung mga slope natin. Ang slope natin dito is 0.625 dito. Okay? So, 0.625 over 6. So, this is 0.104. Okay? Slope is 0.104. Then, ito naman, ang slope nito is iisa lang naman, di ba? So, ang slope nito is 0.3125 over 1 meter. Okay? So, yan. Yan. Ang slope niya is 0.3125. Ito naman, ang slope niya is, ilan ba to? 0.3125. 0.3125 over 3. So, this is 0.104. Okay, so 0.104. Ayan, so kompleto na. Pwede natin kunin yung change in, shear. Change in force. Okay, so change in force in BG. Okay. So, yung 1.5, okay, wala naman tayong dito, discontinuity, di ba? Kasi hindi naman tayo, or yung ating, mga influence line is tuloy-tuloy naman. Okay, yan, tuloy-tuloy to, tuloy-tuloy rin to. So, continuous lahat ng ating, influence line. So, wala tayong discontinuity. Okay. So, ang gagawin lang natin, i-multiply na lang natin yung mga force natin sa, slope, then sa, sa trinavel niya. Okay, or movement niya sa loob ng ating truss. Okay, so 1.5. Then multiplied by slope. Ang slope nito is 0.3125. Then yung trinavel niya, okay? Ang ito-travel nito papunta sa case number 2. Yung ating case number 2, yung 4 kN andito. So ito-travel nun is 3 meters. Okay, so 3 meters. Next. Okay, yung yes, yung 1.5 andito ba? Dito siya napunta. Then yung 4 kN dito lang siya napunta, di ba? Dito lang siya nag-travel or nag-move. So ang slope natin dito is 0.104 and this is decreasing, so negative. 0.104 then multiplied by, okay, so lahat naman sila pasok sa loob ng truss, no? So lahat ng travel nila pare-parehas sa 3 meters. Yan, so this is 4. Then i-add na lang natin yung 2 kN. Okay? Yan. So 1.5 times 0.3125 times 3, then minus 0.104 times, okay, 3 multiplied by 4 plus 2. Okay, so this is negative 0.466. So yung ating change in force at BG is equivalent to negative 0.466. Okay, sir. So ito na po yun, sir. Okay, ito na po yung ating maximum or yung case na kung saan makakakuha na tayo ng maximum force for member BG. Hindi po. Okay, so kung babalikan natin yung yung concept na tinuro natin doon sa introduction, okay, yung positive and negative change, okay, in the function is applicable lamang sa positive function. Okay, so kapag nag-negative siya or nag-negative yung ating change in function, ibig sabihin doon na yung case na kung saan makakakuha tayo ng maximum function. For positive function lang yan. Eh kaso, dito sa problem number 4, yung ating hinahanap is maximum compressive force. And this function is matagpuan lang sa negative function ng ating influence line for BG. Okay? So, since negative, ibig sabihin, ang kailangan nating makuhang sign for the change in the function is positive. Okay? So, kailangan positive yung makuha natin. So, ibig sabihin, hindi dito. Okay? Wala pa rito sa case na to yung ating maximum force. Okay? So,
Mag-case number 2 tayo. So, siguro, lagay na natin dito. Oops. Okay. Okay. So, mag-case number 2 tayo. So, case number 2. So, yung 4 kilonewton. 4 kilonewton at point C at ang travel nito or movement nito is 2 meters. Yan. So, copy na lang natin lahat to. Then, ang gawin natin, i-move natin. Okay. So, burahin natin yung mga slope na lang. Yan. Burahin na rin to. Dito. Okay. So, ito niyan, mag-travel na papunta rito. Yan. Okay. So, ito niyan, nakatapat na rito sa point C natin. Then, ito yung 1.5, andito sa 3 meters mismo, no? So, andito siya sa point B. Then, ito naman. Okay. So, ngayon, ito naman yung ano natin, no? Kompleto naman lahat dyan. Okay, so pwede na natin makuha yung change in force natin. So, change in force at BG is equivalent to, okay, so wala rin naman discontinuity dito. So, unahin natin sa 1.5. So, mangyayari dyan, ito, i-move natin papunta rito. 2 meters, no? Okay, mapupunta siya rito. Yan. 2 meters lang. So, pag ganyan. Okay, so yung 1.5, andito na. Okay, andito siya sa, ano na to, influence line. Okay? So, yung slope niya, negative. Okay? Or, I mean, ano, yung influence niya is decreasing. So, negative niyan. Okay? So, negative 1.5 multiplied by its slope na 0.104 multiplied by its movement sa loob ng thrust, that is 2 meters. Okay? Next, yung 4 kilonewton, dito siya nag-move, okay, sa influence line na to. So, ibig sabihin, positive. So, positive 4 multiplied by the slope na 0.3125. Ito yung slope niya. Okay, dito. Then, multiplied by 2 meters. Next, yung ating 2 kilonewton, dito lang siya nag-travel. So, positive pa rin. So, positive 2 multiplied by the slope na 0.104. At ang movement niya sa loob ng thrust is 2 meters. Okay, so, check natin yung ating change in the force. Okay, for member BG. Okay, so ilan yun? Negative 1.5, no? So, negative 1.5 times, okay, 0.104 multiplied by, okay, 2. Okay, then plus 4 times 0.3125 multiplied by 2 plus 2 times 0.104 times 2. So, makukuha natin dito is positive 2.604. So, positive 2.604 kilonewton. So, since nag-positive na tayo rito, ibig sabihin, ito na yung case na kung saan makakakuha na tayo ng maximum force for member BG. Ibig sabihin, yung case 3 natin na kung saan yung 2 kilonewton ay nakalocate sa point C, ibig sabihin nun, mas maliit pa. Okay, mas maliit yung force na yun kaysa sa makukuha natin na force dito sa case number 2. So, dito tayo sa case number 2. Okay? So, FBG, okay, so at case number 2, FBG max, okay, is equivalent to, yes, kailangan pala natin kunin lahat ng kanilang ordinate. Ayan. So, ang ordinate nito is, ilan ang slope nito? 0.104, no? Then multiplied by its distance. Okay? Its distance from this point. So, this is 6. Okay? Minus 2. So, 6 minus 2. So, 0.416. Then ito, 4 kilonewton. Ano to? 0.625. Then yung 1.5, natapat naman dito. 0.3125. Okay? Okay, so, 4, negative 4, multiplied by
0.625. Bakit negative? Kasi nasa negative ordinate yung ating 4 kN. Then negative 2, bakit negative? Kasi nasa negative ordinate yung ating 2 kN. So negative 2.416. Then plus kasi yung ating 1.5 ay andito sa positive, okay, influence line. So plus 1.5 multiplied by 0.3125. Okay, so ito yung maximum natin, force. Okay, so negative 4 times 0.625 minus 2 times 0.416, then plus 1.5 times 0.3125. Okay, so negative 2.864. So negative 2.863. Okay, 863 kilonewton. So since negative to, ibig sabihin mali yung assumption natin para sa BG dito. Okay, from this portion of the truss. Okay? So ibig sabihin this is compression. Yan. So hindi siya tensile. Yan. So this is the maximum. Okay? This is the maximum compressive force for member BG. So this is our example number 4 for the application of influence line. So thank you for watching. Bye.